Magandang araw mga ka-roosters, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay bumisita na naman tayo sa isang farm ng isa po sa ating kaibigan dito po sa San Mateo Rizal, none other than Mr. Junel Paras ng HGR Paras Game Farm dito po sa San Mateo Rizal. So samahan nyo po kaming sa aming pong pag-ikot dito sa kanilang farm, matuto at ma-inspire sa kanila pong kwento at alamin din natin ang kanilang pamosong linyada at alamin ang kwento ng kanilang success mula noon hanggang ngayon. Magandang araw mga ka-rooster. Ako po si Junel Paras ng HGR Paras Game Farm. Welcome po kayo dito sa aking manukan. Laking Nueva Ecija kasi ko. Bata pa lang, obligadong susunod ako sa utos ng lolo ko na magpatuka ng mga manok. Karamihan nun kasi mga mistisuhin lang, mga puti talaga. Kaya nasanay yung mata ko, mga puting manok yung nakikita ko. Kaya hanggang sa nagkaedad na, puti pa rin talaga ang paborito kong kulay naman. Yung mga puti kasi, nung araw, na natuto ko maglaban sa sabungan ng mga puting manok, na-challenge ako kasi nung umpisa, hindi talaga ako nananalo na puti. Sabi nila, malas ka sa puting kulay ng manok. Talagang hindi ko basta-basta i-give up yun. Hanggang sa nakuha ko yung tamang ayos ng manok, dahil may mga kaibigan naman din na tumulong sa akin, nabigyan ako ng isang lalaki na ang sabi niya nga ay white claret. Tapos, ano ko sa Oriental line, kaya Oriental Claret ang labas ng mga puti natin. Ayun, doon na ako nakilala sa mga puting manok. Ang area natin dito sa farm, meron tayo siguro mga 400 cording area, 500 flying pin. Ang target natin ngayong parating na 2025, mga 1,200 na stag. Nagsimula ako maging seryosong breeder nung time na nalalaban na ako sa gitnaan. Hindi pala biro. Mahirap yung miski pa paano pagtatawanan ka. Hindi naman tayo pinahiya ng breeding natin. Nakakasabay tayo sa labanan. Hindi tayo iniiwanan sa ruweda. Napaka-importante nun. Yung puti, kay Harley Quintanar, sa kaibigan natin. Ngayon, may puti ako dati. Yun nga, ang sabi ko nga, hindi nagpapanalo. So, naghanap ako ng... Yun muna ang ginawa ko. Kasi lalaki lang naman yung pinanggalingan ng puti eh. Pinag-mate ko yung puti ko, tsaka yung claret na puti. Maganda naman ang naging resulta. Ngayon, may dumating naman na Oriental Jap. Kay Harley Quintanar din galing. Sila naman ngayon ang pinagbangga ko. Naging maayos lalo. Nung nakontento na ako, hanggang ngayon, yun na yun. Ngayon, yung purity ng puti, ano mo na lang, pag talagang mas lamang yung puti, minsan nagme-mate ako sa puti, nagiging all white minsan. Na-maintain ko, at hindi lang naman ako ang nagpapatotoo niyan dahil may mga naka-acquired sa atin ng mga ibang tao. Kahit na si Sergio Wisi, nung time na kasikatan ng mga puti niya, dito galing. Yung mga nakakuha sa atin ng mga linyada, maganda ang resulta. May time na nag-experiment ako na malapit na kamag-anak na pinag-mate ko, brother, sister, mother, son. May pagkakaano din. Pero minsan, may lumalabas na maayos din naman. Kaya ang totoo niyan, tamang seleksyon. Kahit anak ng magkapatid yan sa manok, pwede din naman talaga. So, tamang seleksyon. Obserbahan nyo na lang. Ang baseline natin dito sa HGR Paras Game Farm Oriental talaga. Dahil magaling mag-reset ng laban. Pag nakailag sila sa unang salpukan, sila na magdadala ng laro. Nananalo, natatalo, pero ganun talaga ang sabong. Pero at the same time, consistent naman yung laban mo. Nagcha-champion,
Basta consistent na lamang sa panalo, okay na yun. Kung matalo man, may good loss na tinatawag, nag-perform ka, so talagang hindi lahat ng araw araw natin. Yung fighting style ng puti natin, wala namang para baguhin dun. Ang babaguhin mo na lang dun yung proportion ng manok mo. Kasi ang proportion ng manok, pag pumalo, mas madaling itama. Ang pinaka-importante dyan, yung tamang seleksyon. Huwag kang magkakamali. Dahil pag nagkamali ka ng seleksyon, hindi ka makakapagpalabas yung inaasahan. Kailangan, yung babae kasi hindi naman naibibitaw, yung kapatid na lalaki, yun ang laging basihan ko. At proportion yung tindig. Okay na yun. Wala ka naman nang hahanapin dun sa puti dahil unang-una yung tibay, yung power ng palo, yung ilag, napakalaking bagay kasi yung umiilag yung manok mo. At the same time naman, dahil yung ibang puti, binibreed ko din sa ibang kulay, nag-iibang kulay pero yung ugali nila sa puti pa rin. Sa pagbe-breeding naman kasi kanya-kanyang opinion yan eh. As long na maganda ang resulta sa'yo, diretso lang. Unang-una, ang pagme-maintain ng linyada ko, sarili ko opinion to, pasensya na. Pagka nag-produce sila, pag lumaki na, yung pinakamagaling, hindi ko inilalaban. Sadyang pinararami ko. Ang upgrading ng manok, para sa akin, nagsimula ka ng breeding, magaling yung ginamit mong broodcock. Lumaki ngayon yung naging produkto niya, binitaw mo sa kanya, nakasabay, o humigit pa, tumaas yung antas ng breeding mo. Minsan, marami nagtatanong, bakit daw yung itim nagbibigay ng puti? Yung puti naman, nagbibigay ng itim. Minsan kasi talagang may dominante naman ang puti talaga. Pero minsan talaga, may lumalabas na itim. Kaya minsan may kukuha dito itim, tapos puti ang nagiging anak. Ang lagi kong basihan dyan, yung laro. Yung laro ang hindi ko inaalis. Kasi yun naman ang nagpapanalo sa ating labanan. Although puti ang ginamit ko, kahit anong kulay ang lumabas dyan, basta yun ang laro, masaya ako. Pag pumili ako ng material, medium to high, tapos gawa ng oriental baseline tayo, yun lagi ang inaano ko, yung heavy bone. Heavy bone. Para sigurado ang labas talagang maayos. At hindi naman magiging successful yung pag-breed natin kung walang alalay ng excellence. Sa pag-breed, unang-una dyan yung breeder aid, progency, lalo na ang astig, pamurga. Subok na subok ko yan. Wala nang duda ang kagalingan ng excellence. Excellence talaga. Ang pagmamano kasi, kung gusto mong makatagpo ng totoong kaibigan, maging totoo ka lang. Wag mong bubulahin yung manok na ibibigay mo, mahusay. Kailangan sila ang magsabi nun. So, yung kaibigan natin ngayon sa Cagayan, nagsimula kami sa manok nun hanggang naging magkumpare kami. At lubos ako nagpapasalamat kay Doc Siriban. Maraming salamat. Sa gustong pumasok ng pagbe-breeding sa game fowl, ang may advice ko, magsimula kayo yung talagang gusto nyo. Huwag kayong nakikinig doon sa mga, siyempre may kanya-kanya naman tayong opinion. Yung talagang gusto nyo ang paramihin nyo. Para walang pagsisisi. Kung magsisi ka, may sarili mo na lang yung sisisihin mo. Mahirap kasi yung magpalaki ka ng 7 buwan mong iintayin para maibitaw yung produkto mo. Tapos, yung inaasahan mo, hindi pala. Kasi mas naniniwala ako kung ano yung magulang, yun ang anak. Nagpapasalamat ako sa Excellence at Supremo. Pag nag-combine yan, dalawa na yan, talagang ilalabas ang potential ng manok mo. At sa mga taong naniniwala at maniniwala sa atin, maraming salamat po sa inyo.
Muli, mga ka-rooster, ako po si Junel Paras ng HKR Paras Game Farm ng San Mateo, Rizal. Salamat po. Ayan po mga ka-roosters, napanood natin ang kwento at bisita natin dito sa farm po ni Mr. Junel Paras. Sana po ay may natutunan tayo na atin pong magagamit sa atin pong pag-aalaga ng manok. At mga ka-roosters, patuloy po nating abangan ang lahat ng episodes natin na makakatulong po sa atin sa pag-aalaga natin ng ating mga manok. Sa muli, ako po si Dr. Prabago para sa Rooster Vet Project.